salamat sa inyong pagdalo ngayong umaga. Kala ko hindi na matutuloy, pero hindi ko rin naman masisisi, no, dahil sa nangyaring issue. Pero maganda mapag-usapan na rin natin, kunin ko na yung chance na maipaliwanag sa inyo kung ano yung mga pwede nating hakbang na gawin. Okay? So, papasalamat ako sa inyong grupo na kahit paano dumalo dito. Dapat man open tayo para magawa natin ng paraan ang mga problema. Diba? So, anyway, una sa lahat, bilang isang rider, huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman pwedeng pabayaan, no, yung kapakanan ng bawat rider. Nung ako po ay pumirma doon sa committee report, sinabi ko na kay Senator Gordo, sabi ko, rider ako, baka magaan. Sabi ko, ang concern ko yung safety. Sabi ko, unang-una, yung bakal, pag nilagay mo yung metal plate sa harap, delikado talaga yan as a rider. Sabi niya, hindi ganoon. Sabi niya, pwede naman yan na either decal o kaya later on yung RFID. So hindi naman pwede natin gawin yan sa IRR. Ang karamihan naman talagang kumukontra na yung metal plate sa harap ay bakal. Di ba? Yun ang delikado eh. Tama? So kung yan ba ay magagawa natin ang paraan na mapalitan natin ng decal o sticker, okay sa inyo? Mas okay sa inyo? Mas okay kaysa bakal, di ba? Ang isa rin sa naisip namin noon, nung panahon na uso yung riding in tandem, tapos ang common na complaint o angal ng mga riders, yung discrimination. Kapag may checkpoint, kinakapkapan, pinabababa, lahat ng dokumento, lahat tayo hinaharas. Tama, di ba? So, naisip din namin, para mas maging mabilis sa checkpoint, pag meron ng plaka sa harap, yung pong, or decal, na plate no number sa harap, tapos later on, pag gumanda technology, RFID, pag in-scan na lang, hindi na kayo kinakailangan bumaba o kaya maglabas ng dokumento at kapkapan. Diba? So, naisip din natin in the long run, yung diskriminasyon sa rider, mababawasan o mawawala na, no, through this. Okay, so, ang inihiling ko lang itong Martes, kung yung mga inyong mga opisyales, yung mga officers nyo pwede, mag-attend tayo doon sa pre-IRR meeting. Nag-set po ako with General Galvante sa Highway Patrol, sa ibang ahensya na concern para po habang sinusulat natin yung IRR, nandun yung ating pong posisyon. Di ba? Mas importante, nandun tayo. Actually, mas importante ang IRR na dito nagkakatalo. Di ba? Dahil ito yung magiging guidelines. So sa Martes po yun, 9 a.m., kasama si LTO, ang Highway Patrol, ako yung lingkod, tsaka Riders Group, para yung mga inyong concerns, yung concerns at iba mga bagay na gustong bring out, ilabas na natin. So para bago isulat ang IRR, nandun na, nasabi na natin yung mga bagay na, yung mga concerns natin. Okay? So, gusto ko laliwanagin kung itong itutulak ko, yung po gusto lang naman talaga natin, pinaka-concern natin yung double plate. Tama? Tama? So, kung okay sa inyo, yung rear plate, mas malaki ng konti, pero yung harap, wag metal plate. Mas kung decal ito, okay sa inyo? Okay ba sa inyo? Ha? Yung decal, para sticker. Pero yung tamang size lang, no? Huwag naman yung band paper na nilalagay sa... Huwag na kayo maniniwala doon sa Facebook na nilalagay na band paper. Medyo exage naman yun. Kaya ako rin, hindi ko rin kayo masisisi na talagang kamuhian nyo ako, magalit kayo sa akin. Hindi naman po mangyayari yun. Pag-uusapan po natin siguro 2 inches minimum. Diba? Pag-iisipan natin yung height. So basta lang readable. Diba? Yung importante naman yung likod ng malaki. Pero yung harap basta lang siguro meron. At doon pwede ko nang pakiusapan si Senator Gordon. Being the principal, siya talagang principal na may akda nito. Baka yun pwede na namin pag-usapan. Actually, kinausap ko na rin siya. Sabi ko concern ng mga riders, doon po talaga sa metal. Doon medyo lumambot na siya. Okay? So, magandang balita. Ang magandang balita rin kay sa LTO, ay mukhang napapaano ko na rin sila. Nako-convince na tatanggapin na nila yung decals instead of metal plates. Kasi wala naman silang choice. Ako nagde-depend ng budget nila. Pag hindi sila sumunod, tatanggalin ang budget nila. Yun yung hindi alam ng iba, na hindi ko lang masabi. Huwag yun sabi sa media. Yun yung hindi alam ng iba, na nagagalit sila, paano pa mangyayari. Eh hindi nila alam, ako nagde-depend ng budget ng DOTR, kasama po ang LTO. Kaya kung ano naman ang sabihin natin, kahit pa paano,
pakikinggan tayo dahil yung budget manggagaling po sa amin. Ba? So, yung decal na lang siguro pag-uusapan natin sa IRR, no? Imbitahin naman natin kung ano yung size na acceptable sa atin, na acceptable sa LTO, sa agency, kung okay sa inyo. Basta ang unang concern muna natin yung metal plates, dapat matanggal. Ano ba tayo doon? Nagkakaintindihan? Tama? Sige po. Gandang umaga po, Senator JB. Una po, maraming salamat po sa imbitasyon na pinaunlak nyo sa amin. Sa katotohanan po nito, open naman ho kami, accepted naman ho namin yung for the additional safety ng ating motor riders. Alam nyo ho sa amin, mga rider fanatics ho kami. Kasi minsan kasi naiisip na baka mabawasan yung pogi points eh. Kapag malaki yung sticker sa harapan. Pero welcome po yon yung mga decal. Kasi tamang size, acceptable. Tamang size ka, mas maganda sa usana sa meeting. Baka pwedeng meron kayong mga samples na tama. Para pwede yung size na nandun na, no? Para kasi pag wala yung pag lumalabas yung mga bond paper, siyempre doon nagwawala yung mga rider eh. Hindi naman pwede yun, hindi naman ako tanga, papayagan ko yung motor ko papangit. Diba? Concern ko rin, mawala yung... Kaya nga tayo Diba? Tama kayo, mawala yung pagka-pogi points natin. Diba? Huwag kayo mag-alala. Siyempre, alam naman natin yan, being a rider. Siyempre, tamang size. Basta lang mabigay natin yung hinihiling ng gobyerno na yung, of course, yung security for peace and order. Basta acceptable to both. Maganda naman basta may dialogue eh. I think yun yung pinaka-importante nag-uusap tayo with the agency. Ako lang mamamagitan. So, pero I'll make sure na yung pong drivers group will be represented sa pag-draft ng IRR. Ito po, pre-IRR to. No? Pero mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Mukha naman ang maganda lang kay General Galbanti, kausap ko na siya. Mukhang receptive siya. Sinabi ko na yung concern na rider. Kaya nagwawala ang rider. Kasi yung safety. Unang-una, delikado yan. Pag may nangyari, baka yung plate number pa ang tumaga sa amin liig. Diba? Pwede mangyari yun. Kaya, okay, hindi ko po pwede, dahil ako rin pwedeng mangyari sa akin yan. No? So, kung sakali man humingi na ako na pagpasensya na kung lumabas kasi na ako po ay sumuporta dito. Pero, being an official kasi kailangan mo balansehin. Yung security concerns, lahat kinakailangan kong balansehin. Minsan, kahit na hindi popular, kung ano yung dapat gawin, kinakailangan natin gawin. Pero huwag kayong mag-alala, being a rider, yung interest na rider ay lagi ko pong nasa isip yan. Kasi ako ay maapektuhan din. No? So, this time around, pagkaharap natin LTO, huwag nyo na ako sa akin isipin na ako'y legislator na sa gobyerno. Of course, I will be there more of as a rider. Okay? So, anyway, yung sa lahat ng batas naman, sa IRR naman, ang nagkakatalo kasi nandun yun ang magiging guidelines. Sir, good morning po. So okay po yung yung sinabi niyo na last time na kanina ng RFID, which is pwede naman po siguro i-tie up si swipe, yung easy swipe, yung mga sa toll kasi mas madali yun i-access sa mga riders. So actually magandang kasi naisip ko dahil nga yung common complaint lalo na sa mga riders yung pong discrimination. So kung technology, kung umpisa decal muna, later on RFID, para kung may scanner na, halimbawa, bawat checkpoint may scanner. Kung hindi siya hot car, bike, pagka-scan, madali nang gumanon, hindi na kailangan kapkapan, hindi na kailangan maglabas ng dokumento, di mas maganda sa atin lahat yun. Di ba? Ang nakakainis yung pagka, nakapila ka, kakapkapan, lalabas mo lahat, siguro 15-20 minutes at least nawawala sa iyo o mahigit pa. Di ba? So, yun naman yung naisip ko nung later on. Pasensya na kung nakapirma, pero naisip ko noon yung common complaint para di mabawasan noon ay ito nga, through this, mabawasan na yung ganong insidente. So,